affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Kasabay ng pagbuhos ng mga uuwi na probinsya, transport caravan, ikinakasa ng grupong Piston sa Miyerkules Santo bilang protesta sa nakaambang oil price hike. Mga bus na bumabiyahe pa probinsya, punuan ngayong Lunes Santo. Exclusive! Milyon-milyong pisong halaga ng mga relo, nilima sa isang tindahan sa loob ng hotel sa Maynila. Suspect, nakuna ng CCTV. Bahay ni Christian Bautista sa San Juan, ninakawan habang nasa out-of-town show ang singer. Sa kanilang paghaharap sa preliminary investigation sa DOJ, kapatid ni Sally Villanueva at itinuturo man nilang nagpahama kay Sally na si Tita Kakayan, nagkainitan. Sinungaling siya. Porque hindi na ako umiimik sa mga nag-interview ng media, hindi na lang ako basta. Love story nila Prince William at Kate Middleton. Paano nga ba nagsimula? Ilang restaurant, kanya-kanyang luto na ng mga pagkain walang sahog na karne ngayong Semana Santa. At mga natatagong pasyalan na malapit lang sa Metro Manila, tuklasin! Sasabay sa biyahe ng marami paprobinsya ang ikakasang transport caravan kontra oil price hike ng grupong Piston. Protesta po ito sa nakaambang oil price hike ngayong Holy Week na ayon sa Department of Energy ay posibleng umabot ng 16 na sentimo kada litro ng diesel at 39 na sentimo sa kada litro ng gasolina. Narito po ang report. Sa Miyerkules Santo, kung kailan inaasahang daragsa ang bulto ng mga bibiyahe pa probinsya ngayong Semana Santa, isasabay ng grupong Piston ang kanilang transport caravan sa Cubao, Quezon City kung nasaan ang karamihan sa mga bus terminal. Protesta ito sa isa na namang nakaambang oil price hike na kasabay pa sa Semana Santa na tila raw ba penitensya ng mga tsuper. Bukas may patikim na silang kilos protesta na tinawag nilang kalbaryo ng tsuper. Yung mga driver sa sobrang hirap, mistulan nakapako na talaga sa krus. Tapos yung pamahalaan naman natin, nahugas kamay lagi. Wala pang opisyal na anunsyo sa pagtataas sa kung kailan at magkano ang inaasahang oil price hike. Pero sa kwenta ng Department of Energy, 16 na sentimo kada litro ang posibleng dagdag sa presyo ng diesel, 39 na sentimos naman sa kada litro ng gasolina. Dahil marami na namang motorista ang tatamaan ngayong Semana Santa, may pakiusap ang DOE sa mga oil company. Lahat may problema. So kung alin yung pwede nilang tulong sa bayan, ma-appreciate yun. Bawas problema naman ng mga bibiyaheng sasakyan ang pag-aalis ng number coding sa Metro Manila mula bukas hanggang Biyernes. Maliban na lang sa Makati kung kailan tatanggalin lang ang number coding sa Huwebes at Biyernes Santo. Bukod sa langis, magtataas din ng piso kada kilo ang LPG Marketers Association ngayong Miyerkules Santo. Kaya ang kasalukuyang presyo nilang 684 pesos para sa 11 kilong tangke, magiging 695 pesos na. Nagtaas daw kasi ng presyo ang kanilang supplier, kaya ipapasa raw nila ito sa kanilang consumer. Pero sabi ng Department of Energy, wala raw basihan ang pagtataas ng LPGMA. Para sa saksi, Cedric Castillo, nag-uulat. 24 oras na ang operasyon ng Araneta Center Bus Terminal ngayong Lunes Santo. Punuan pa rin ang ilang bus sa bumabiyahe na paprobinsya. At live mula sa Cubao, Quezon City, saksi si JP Soriano. JP. Arnold, gabi na pero punuan pa rin ang pag-alis ng mga bus dito sa Araneta Center Bus Terminal. Excited nang umuwi sa Mindoro ang mag-anak ni Rodrigo Castillo nang abutan ko sa entrance sa Araneta Bus Terminal ngayong gabi. Dito pa lang, masusi nang ini-inspeksyon ang bagahe nila. Pero kasunod nito, diretso na sa kanilang bus ang mag-anak para doon na lang magbayad. Nakapagpabook na raw kasi sila ng ticket. Tila planado talaga ang lahat dahil kahit may pasok pa bukas, nakapag-leave na si Rodrigo.
para mas mahaba-haba yung bakasyon ng pamilya. Ano ho ba yung look forward dito? Makasama yung parents ko kasi madalang kami umuwi dun eh. Halos every 3 years ganyan. Maluwag pa ang terminal, pero ngayon pa lang, todo bantay na ang Quezon City Police. Tuloy-tuloy naman ang alis ng mga bus na halos punuan. Biyahe? Nagdagdag na po ng mga unit po, sir, na bali 9 unit po yung dinagdag nila. Ang mga dagdag biyahe ang inaabangan ngayon ng ilang pasahero, gaya ng pamilya ni Jem, na di pa muna makakaalis dahil chance passenger sila. Dapat kasi hindi ako uuwi. Pinilit lang niya ako eh. So wala pa ho kayo? Wala pa po. Nakasakay rin naman sila dahil sa di pagsipot ng ilang may reservations. Bus companies na nag-last trip na ngayong gabi ay may mga parating pa rin para serbisyohan ng mga pasahero. At 24 oras na ang bukas ang operasyon ng Araneta Center Bus Terminal simula ngayong araw hanggang Biyernes Santo. Live mula sa Quezon City, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Samantala, naaktuhan sa CCTV ang pagtangay ng isang lalaki sa milyong-milyong pisong halaga ng mga relo sa isang tindahan sa loob ng isang hotel sa Maynila. At ang gamit niya, hindi armas kundi panyo na tila meron daw kemikal na nakakawala ng malay. May saksi exclusive si Emil Sumangit. Nakalusot ban sa security. Huli naman sa security camera ang pagnanakaw ng nakasombrerong lalaking ito nang hindi bababa sa 40 piraso ng mga mamakaling relos mula sa Relojes Specialist Store ng Hyatt Hotel sa Maynila. Nakunan siya ng CCTV sa pasilyo kung saan kitang-kita na nagpabalik-balik muna siya sa harapan ng tindahan ng mga relos bago ito tuluyang pasukin. Patay sa statement sa MPD na nag-iisang sales lady ng tindahan, wala raw bit-bit na armas ang magnanakaw. Pagpasok daw nito sa tindahan, agad daw siyang dinakma sa likuran at saka hinawakan ng kanyang mga braso at kamay. Sasaksakan daw sana siya ng hininggilyaw injection ng suspect pero nakapalag at natabig niya raw ito. Pero hindi na raw siya nakahingi ng saklolo dahil tinakpan daw ng suspect ang kanyang bibig ng panyo na sa kanyang pagkakaalala bago siya mawala ng malay ay amoy chemical umano. Yung pagsakal niya talagang ginagano niya yung lalamunan ko. So doon ako na... Ano yung pinaamoy sa inyo? Hindi ko malaman kasi sabi po ng doktor, chloroform daw po na mataas na, kumbaga dinoble yung dosage. Nang magkamalay umano ang tindera, simot na laman ng istante. Batay sa nagdaan niyang statement, bukod sa dalawang Tecno Marine at Tag Heuer, tinangay ng suspect ang hindi bababa sa 40 piraso ng Rolex Oyster Series na ang halaga bawat isa, hindi bababa sa kalahating milyong piso. Bukod sa kuha ng CCTV camera, pinag-aaralan na ng MPD, Theft and Robbery Division, ang statement ng biktimang sales lady para maberipikang walang nangyaring inside job, kaya hindi lang pakayag na may-ari ng tindahan. Emil Sumangil ang inyong saksi. Nilooban din ang bahay ng singer na si Christian Bautista sa San Juan habang siya ay out of town at aabot po sa 100,000 pisong halaga ng pera kasama ang relo at yung panggamit ang nanakaw. Saksi si Chino Gaston. Hindi na bago para sa singer na si Christian Bautista ang mag-out of town para sa kanyang mga singing engagement. Kaya naman laking gulat niya na ang huli niyang biyahe sa Guimaras para sa isang show, sasamantalahin pala ng mga magnanakaw. Madaling araw nitong linggo raw, nang pasukin ng masasamang loob ang 4-story residential building ni Bautista sa San Juan. Sumbong daw ni Bautista sa mga pulis, dinatnan niyang bukas ang ilaw sa 4th floor ng bahay. At nang pasukin niya ang kanyang kwarto, basag na raw ang mga bintana nito, nakakalat ang kanyang mga gamit at ang ilan nawawala umano. Dito na niya natuklas ang 100,000 pisong halaga ng mga relos, pera at iba pang gamit ang natangay. At she's okay. Yun na nga lang, nagpapasalamat din sa at least safe siya. To be safe, lalo na ngayon sa Holy Week. At least extra ingat. Yun lang siguro yung natutunan daw niya doon. Patuloy ang investigasyon ng Pulis San Juan sa insidente. Chino Gaston ang inyong saksi. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Serbisyong totoo, hatid ng GMA News. Sa mga nagbabalang magbakasyon ngayong Semana Santa, siguruhing ligtas sa mga magnanakaw ang inyong iiwang tahanan. Ayon po sa PNP, tiyaking nakakandado maigi ang inyong bahay. Pansamantalang itigil ang mga delivery o subscription gaya ng dyaryo at magazine. Maaari ring ibilin ang iiwang bahay sa mapagkakatiwalaang kapitbahay o sa mga opisyal ng barangay. Paalala po mga kapuso, susi pa rin ang sapat na paghahanda para sa anumang emergency, kaya magplano
Magsiguro, makibalita, I am ready. Samantala, hinahanap na ng mga otoridad ang pamangkin ng partner ni Pilar Pilapil na kasama ng aktres nang maganap ang pananaksak sa kanya. Isinapubliko na rin ng CIDG ang artist sketch ng isa sa dalawang suspect sa krimen. Saksi si Mark Salazar. Siya lang ang namukhaan ng aktres na si Pilar Pilapil sa dalawang lalaking ng carjack sa Kia Gold na sinasakyan niya noong Huwebes ng gabi. Kwento ni Pilapil sa mga pulis, ang lalaking ito raw ang dumagan at nanaksak sa kanya. Sa ngayon, carjacking ang anggulong iniimbestigahan ng mga pulis, pero kung simpleng carjacking lang ba ang kaso, inaalam na ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. At isa sa mga unang iniimbestigahan ay ang pagkawala ni Rosel Peñas, ang pamangkin daw ng partner ni Pilapil at siyang kasama ng aktres sa Marikina nung gabing mangyari ang krimen. What we're trying to do is check the story of Rosel. We want to validate whether really or indeed she came here, she arrived from Australia, whether they're going to meet up with her bosses who are supposed to be Australian and who have been meeting in some place in the riverbank, Marikina. So we want to validate whether this is indeed true or this is made up. Hindi pa suspect ang turing ng mga pulis kay Peñas, pero kaduda-duda raw ang iba't ibang bersyon ng mga kwento niya kay Pilar. Gaya lang ng pagsasabi umano ni Peñas na pag-aari ng kanyang pinapasokang kumpanya ang dala nilang Kia Gold nung gabing yun. Sa pagsisiyasat ng pulisya, lumabas na 2 taon nang walang employer sa Pilipinas si Peñas. We are examining whether this message was meant to be a decoy or serve as a decoy to Ms. Pilapil or Mr. Peñas regarding on the whereabouts of Ms. Rosel Hacosalan. Isa pang kahinahinala umano, ang natanggap na text message ng partner ni Pilar 1:00 na madaling araw ng Biyernes, oras kung kailan nadala na sa ospital si Pilar. Ang natanggap na text na lobat ako, pasakay na ako ng taxi, galing sa mismong cellphone ni Pilar na naiwan sa Kia Gold. We're checking her employment records with that company right now. And on that fateful day, Ms. Rosel Hacosalan Peñas was supposed to bring Ms. Pilapil to Riverbend's area in Marikina to meet with some of her boss or executives from the said company to discuss certain matters. Sa kwento rin daw ni Pilar sa pulis, tila hindi marunong magmaneho ang mga carjacker. Kaya si Peñas umano ang pinagmaneho nung kinukumander nila ang sasakyan patungong Antipolo. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi.